Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Ang sinasabi ko, sasalubin ko po. Diretsahan po ako. Ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon lang po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Isunod naman po natin ang grupo ng San Salvador, Masinloc. Hello po. Ako nga pala po si Jeep Rilad, ang bilang chairman ng mga isda po dyan sa San Salvador, Masinloc, Zambales, na talaga pong marami na pong karanasan sa West Philippine Sea. Gusto ko lang po sana iparating sa inyo na sa mga nandito po sa ating harapan na sa ating mga Pilipino na wala naman po tayong kakayahan na lumaban sa kanila. Isa lang naman po ang daing naming mga isda na muling maibalik kami muli sa West Philippine Sea at Baho di Masinloc na makapangisda. Dahil sa totoo lang po, napakarami na naming karanasan na napangaharas. Hindi po namin iniindayan. Ang inihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga taga Masinloqueño ay malaya pong makapangisdang muli sa Baho di Masinloc na walang gumagambala sa amin. Kahit nandyan po ang mga China, okay lang po sa amin. Kasi kung sa tatanungin lang naman po kami lang po naman talaga ang pinakabantay ng Baho di Masinloc. Kaming mga taga Masinloc talaga ang laging nandyan, mga taga Santa Cruz ang laging nandyan. Kaya gusto ko lang po sanang iparating sa inyo na ang gusto lang po naming mga isda talagang maging maayos ang sitwasyon namin, makapaglakbay at walang takot na laging nandyan sa aming sarili na naglalayag para mangisda sa Baho di Masinloc. Yun lang naman po ang lagi naming hiling at may parating sa inyo na sana kami po ay matulungan na sa mga nangyayaring ito po na may dumating sa amin na kaming mga isda uhuliin ng China, masakit po sa aming kalooban. Kaya ang gusto lang po sana naming iparating sa inyo na sana matulungan kaming muli na walang gagambala sa amin na mangisdang muli sa Baho di Masinloc. Yun lang naman po ang tanging kong dapat iparating sa inyo. Yun lang naman po. Salamat po. Salamat po. Isunod natin, Kuya. Galing naman po sa Santa Cruz. Ako po si Noli de los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong mangingisda. Noon, marami. Sagana. Kayang buhayin ng pamilya. Kaya ko paaralin ng mga anak ko. Nangisda kami. Malapit lang. Hinarang kami ng BIPAR. Sabi, mangat kaming ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga. Para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mangisda kami sa ibang shoreline. China naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may ingisda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, hinto muna kayo anak. Dali na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon lang po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang hiling lang namin po, maparalan namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kontento sa maraming pera. Sana po, ang hiling namin kay mangingisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan.
Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Ang sinasabi ko, sasalubin ko po. Diretsahan po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kami mangingisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami mangingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat po. Ito po naman, mga may fishing vessel. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Jenny B. Buenconsejo, owner po ng Gen C Fish Trading. Ito lang po ang concern ko, tatlo po. Una po, kami po dati, malaya po kaming nakakalaot or namamalakaya sa West Philippine Sea. Payaw po kami, mga FADS. Yun po, dati po nakakaarya kami, maayos. Ngayon po, since yung nangyaring ganito, pinagbabawalan po kami ngayon. Yun po yung unang concern. Pangalawa po, doon po sa 30 nautical miles from Scarborough, ang problema po is napuputol po ang payaw namin ngayon. Wala naman pong masamang weather, walang bagyo, pero napuputol po. So isa pong problema. At ang isa, meron pa pong isa na dati po, kunyari, malakas po ang kunyari may bagyo po or masama ang panahon, ang mga bangka po namin nakakapasok sa loob ng Scarborough. Nakakatago po. Yun po yung sinasabi ni Gob kanina na pwede kang magtago. Ngayon po, pinagbawal na rin po yun. Hindi na kami makapasok. Tapos, syempre po problema po yun, di ba? Pag malakas, no choice na. Kailangan umuwi talaga sa tabi. So, yun po ang problema namin. At isa pa po, actually po, hindi po nasasabi dito, marami pong Vietnamese vessel po na sila po ang libreng namamalakaya dyan sa West Philippine Sea. Meron po silang mga super light. Actually po, bawal po yon sa atin, sa batas. Pero ang problema po namin, bakit po ang Vietnamese nakakapag-fishing po sila sa fishing ground ng Pilipinas? Tapos, isa pa po, dati po, super light lang sila. Ang super light po kasi is sumusunod yung isda. Kumbaga yung sa payaw namin, nandun po ang isda. Pag nag-super light na sila, mawawala na po yung kalakal. Pupunta na sa kanila. Wala po kaming magawa. Ngayon, ang pinakamasamang nangyayari pa ngayon is, meron na po silang lambat. Ang Vietnamese po ngayon, may lambat na. Sila na po ang umaarya sa payaw namin. Yun po ang concern namin, sir. Sana po matulungan niyo po kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat po. Sa 5 po kayo na resource person so far, nakikinig po ang members ng Joint Committee, lalong-lalo na po sa mga karanasan nyo. Kanina po na-mention ni Sir Noli ng Santa Cruz. At nakikinig po kami, malaya po kayong magpaabot. At nandito po, sinabi mismo ni Senior Deputy Speaker ni Dong Gonzales na ito po ay ipaparating namin sa kinakaukulan, huwag na pong mag-alala at maghahanap po tayo ng posible pong mga solusyon. Meron pa pong gusto magsalita, Ma'am Nanay Bing? Last, ilan pa po? Mga tatlo pa po. Manay, ikaw na po ang mag-moderate. Hello. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Joey Marabi po, mamamalakayang Sambaleño. Tubong Subic, 30 anyos na po sa Masinloc. Concerns ko po dito ngayon, ang Zambales po ay coastal area. Committee hearing po ito. Sama-sama po tayo. Bigyan pansin ko una, maritime safety. Ang Zambales po ay napakalawak. Mula Subic, Olonga po, ang daming barkong pumapasok. Maliliit na mga isda, safety measures ang kailangan po namin. Huwag po tayong maging emosyonal. Maging critical po tayo. Salamat po sa
pagpunta nyo rito at ibinaba nyo po ang pamahalaan. Malaking bagay po sa amin yan. Sa pagkakataong ito, kami rin po, munting maliliit na mangingisda, humahanap na rin po kami ng kaugnay namin sa iba pang mga lugar para idulog po sa inyo. Actually po, may kaugnay na po ako tungkol sa maritime safety. Ma-expertise po sila pagdating po riyan. Mula po sa bahura, mula po sa baybaying dagat, hanggang sa kalagitnaan ng karagatan. Sakop po natin yan. Kaya sama-sama po tayo. Yun po ang gustong bigyang pansin. Sana po, committee hearing na ito, maging mas mataas pa na antas at higit na lahat ang sinasabi po namin, ang magmamalasakit po sa Pilipinas ay tayong lahat na Pilipino. Magandang bagay po. Lumapit po kayo. Sinisiwalat namin ang makasama po namin lubhang marubdob ang kanilang mga hangarin. May para sa inyo ang kanilang mga mensahe. Alam ko naman po at malinaw sa inyo, loud and clear ang sinasabi po namin at marami pa po kaming hindi nasasabi bagamat limitado tayo sa oras. Pero nagtataas kamay po ako sa inyo. Saludo po ako sa pamahalaan. Patuloy po natin gawin ito at sama-sama rin po kami mga mangingisda na palalakasin namin ang aming pwersa sa teknolohiya, sa iba pang paraan. Sama-sama po tayo magtulungan. Sabi ko pa po, pangalawang porsyon, kung kayo po sa Kongreso, matagal na po namin pinananawagan, ang BIPAR ay isang maging departamento. DA, ilan po ano pa bang sektor ang hindi gaanong napapansin? Magsasaka at mangingisda. Napakalawak ng bilang po namin, pero kakarampot po ang pondo. Sana po, sa time nyo po ngayon, kung maaari po, isa rin po sanang bigyan pansin nyo na maging departamento na ang BIPAR. Marami pa po kaming gusto at binibigyan ko ng pagkakataon. Muli po, ang panatag, ang grupo namin, Deltacom panatag po ako at malawak pa ang aming mga samahan. Radio at iba pang mga device at teknolohiya, pinag-aaralan po namin kung paano po namin mas matutulungan ang kapwa namin maliliit. Ngayon na rin po ang iba pang nagbibigay ng puhunan, alalahanin po natin ang nagpapakain po sa ating hapag, kaming maliliit na mag-isda. Magandang umaga po at pagpalain po nawa tayo ng Ama San Andres, patron ng Masinloc, San Andres. Mabuhay po ang Pilipinos. Po, ayan, sige po, may mic naman na kayo. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng nandirito. Hindi ko man sila kilala pero maraming salamat sa inyo. Ako po, si Floro de Lincia, isang Vice President sa aming samahan. Ito po yung presidente namin. At kami po ay huling tumakbo ng Scarborough, May 13 yung pauwi na kami dito. At ang target sana namin, mga 18 to 20 bago kami makauwi para hindi kami malugi sa kargada. Kaso talagang iba na yung ginagawa nila. At para walang gulo, ang sabi ko sa kapitan, dahil ako po ang nag-ano, na alis na lang tayo. Huwag nating hintayin na mawater cannon tayo. Ngayon po, pagdating namin dito sa tabi, talagang lugi po, walang kinikita. Ngayon, nagkaroon kami ng mga pagpupulong ng mga kasama sa grupo namin. Ang sabi nila ay, papaano na yung utang natin na 4.5 million? Baka makulong na tayo dyan. Ang sabi ko naman, siguro hindi naman tayo makulong. Gagawa ng paraan ng ating mayor yan at saka sa ating congressman at sa ating gobernador. Yun lang po. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat. Isa na lang po. Hello po, magandang umaga po. Maraming salamat.
maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsuporta sa amin dito sa bayan ng Masinloc. Ako po, Sir si Richard Mascariña. Ako po ay Fisher Fox Chairman. At ang masasabi lang po namin bilang mangingisda, kami po bilang leader sa bawat barangay, ang Masinloc po ay mayroong 13 barangay at ang 12 po rito ay puro fisherman. Kami po dito sa LGU ay mayroon rin po kami mga programa. Nakuha po kami ng mga assistance bilang tulong sa mga pangingisda. Pero po ngayon dahil po sa nangyaring ganyan sa Scarborough Shore, kami po bilang maliliit na mangingisda ay nahadlangan sa aming pagpapalakaya. Sa aming pong mangingisda, masaya po kami tuwing nakakapangisda kami at diyan po nakasalalay ang aming pagkain. At diyan rin po tuwing mamamalakaya po kami at maraming huli, siyempre po yung mga anak namin masasaya at pagdating namin, makakabili kami kung anong gusto namin. Kaya sa ngayon po, tulad po ito, isa po ang aming hangarin. Lahat po kami isang hiling. Sana po bilang idudulog po namin sa inyo na bigyan po kami ng tulong sa bilang dagdag assistance dahil po ngayon naabala na rin po kami sa aming pangingisda. Kaya po sa aming Pangulo, sana po masolusyonan na yung Baho de Masinloc para kami mga taga Masinloc, si buong Sambales na nakikinabang dyan, para po malaya na po kami makapangisda at maging payapa po kaming mga mangingisda. Salamat po at umaasa po kami sa inyong tulong. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magre-react lang po ang ating mga kasamahan dun sa mga naging hinaing ng mga boses ng mga mangingisda. Unahin po natin ang Mayor ng Bayan ng Masinloc, Mayor Sen Yang Lim. Tayo ako para makita. Hi, sir. Yung mga nasabi po nila ay hindi lang po sa ngayon nangyayari, kaya mas lumala po ngayon. Noon, 2016, meron na pong ganyan pangyayari na medyo nagkakaroon ng kwan. Pero nakakapangista sila. Hindi naman po nagpabaya ang local government dito po sa aming bayan. Sa katunayan po, in-upgrade natin ang mga buhat sa mga maliliit na mangingisda na dati mga tripulante lang ng bawat mga lansya ay binigyan po ng LGU Masinloc kasi nag-create po tayo ng kooperatiba. May mga database po kami dito, bawat sektor ng ating bawat mamayan. At yung mga mangingisda, mayroon yung namingingisda na nasa malapit at may nangingisda sa Scarborough Shoal. Lahat po yan may mga pangalan dito. Registered po yan lahat. Lahat po sila, mula sa maliliit na mangingisda, rehistrado po lahat yung mga bangka nila. Kaya po, ito pong mga mangingisdang ito ay binigyan po ng LGU Masinloc ng pautang na halagang 1% per annum, isang lansya na malaki upang hindi habang panahon ay sila ay maging tauhan lang ng mga negosyanteng malalaki. Para magkaroon sila, makapag-avail sila ng lansyang malaki, masubukan nila may jackpot, hindi lang hand to mouth. Mangisda ka, pag maliit ang bangka mo, mamaya pag sa panahon ng tagulan, wala kang na-save, yung may sakit ang pamilya mo, wala ka nang madudukot. Kasi, sa panahon ng tagulan po, ang mga mangingisda natin ay hindi nakakapangisda. Malaki man o maliit ang kanilang hinahawakan. Kaya po, problema sa ngayon, mas lalo ngayon. Kaya po, sila, baka hindi po sila makalaot, makapaghanap buhay na maayos, kahit suportado po ng LGU yan, kahit may gamit po sila, yung mga affected po, temporary sa sitwasyong nangyayari ngayon. Humihiling po ako at gusto ko pong ipaabot sa ating mahal na presidente, kaya House Speaker Romualdez din po, at sa inyong lahat po, na sana po tulungan nyo, kasama nyo kami ni Governor at aming mga congressman dito sa lalawigan ng Sambales, kung paano natin sila bigyan, lalo sa panahon ng tagulan, ng tulong yung mga apektado lalo na hindi makapangisda ng maayos. Dito po, ang ganda na po sana ng takbo kahit papano.
Yung makapangisda sila kahit sa malayo, sabi ko, huwag kayong pumunta roon sa mga lugar na apektado. Lumayo kayo para hindi kayo masaktan. Mahalaga ang buhay nyo, ang importante mabuhay kayo. Kaya bahala ang national government sa isyong yan. Basta tayo ang gusto ng LGU Masinloc ay makapaghanap buhay sila na maayos. Pero ngayon, mahihirapan po yung mga pupuntang Scarborough dahil hinaharang na rin po sila at binantaan po na ipapakulong sila. Kaya po, yun ang kinakatakutan ko po. Na isa mo dyan ang ipakulong, baka ang hirap nating tubusin yan. Pupunta pa tayong China kung paano natin sila tubusin. Kaya sana po wag mangyari at wag umabot sa ganyan. Ang dinadasal natin, ang lagi kong sinasabi sa mga Masinloqueños, ipagpatuloy ang manalangin. Bago kayo lumaot, manalangin kayo. Dahil importante ang buhay ng bawat Masinloqueño sa bayang ito. Hindi lang sa Masinloc, kundi sa buong lalawigan ng Zambales. Ina-upgrade natin unti-unti ang bawat mangingisda rito. Si Governor, plano na rin niya, kaya pinakuha na rin niya yung mga pangalan sa buong lalawigan ng Zambales. Hindi lang maliliit na mangingisda, para maganda, ma-empower natin ang mangingisda natin sa buong lalawigan ng Zambales. Mabigyan din sila ng malalaking bangka upang makaabot kahit papano sa ibang lugar. Hindi rito siksikan, nag-aagawan ng lugar, kundi makapanglaot na rin kayo sa malayo. Ang dalangin lang natin, sama-sama tayo maghawak kamay na magdasal at bigyan ng mas lalong katalinuhan ang lahat ng mga namumuno sa ating bansa upang makagawa ng tamang hakbangin para sa bawat mamayan. Maraming salamat po.